Bago po tayo dumako dyan sa mga issue at mga balita, ito muna dating gawi. Food for the soul and food for the spirit po muna tayo. Isipin po ninyo to mga kanyusik, no? Mayroon kayong bank account na otomatikong nagkakalaman ng 86,400 pesos tuwing umaga. Pero may catch. Hindi ito nagdadala ng balanse mula sa nakaraang araw. Hindi mo rin pwedeng ipunin lahat ng hindi mo nagamit na halaga dahil tuwing gabi, otomatikong binubura ang anumang hindi mo nagastos. So kung halimbawa ngayong araw na ito, hindi mo naubos yung 86,400 pesos. For example, may natira kang 1,000 pesos. Mabubura yun, mawawala yun sa balance mo. At hindi mo yun madadala kinaumagahan. Hindi yung madadagdag sa balanse mo kinaumagahan. So ano pong inyong gagawin mga kanyusik? Siyempre no, gugustuhin nyong gamitin ang bawat sentimo araw-araw. Talagang susulitin nyo yung 86,400 pesos na yan. Dahil araw-araw naman, kumbaga nagkakalaman ulit no, ng ganyang halaga yung inyong bank account. Hindi ka magtitira, diba? Sisiguraduhin mong bago matapos ang araw ay nagastos o nasulit mo yung buong 86,400 pesos sa iyong bank account. Ang sarap sigurong magkaroon ng ganyang bank account mga kanyusik, no? Pero alam nyo ba, mayroon din tayong ganyang klaseng bank account sa buhay natin. Ang tawag po dito ay oras. Bawat umaga, binibigyan po tayo nito ng 86,400 na segundo para magamit sa buong araw. Tuwing gabi, binubura ang mga segundo na hindi natin nagamit ng maayos. Hindi ito pwedeng ipunin, ilipat o hiramin. Wala kang pwedeng utanging oras. At wala rin namang pwedeng umutang ng oras mula sa iyo. Kung anong oras ang meron ka, yun lang ang meron ka. Kung nabigo kang gamitin ng tama ang oras na ibinigay sa iyo, walang ibang mawawalan kundi ikaw. Hindi ka maaaring humiling na ibalik ang mga nasayang na oras. Alam niyo po mga kanyusik, kung iisipin po no, pare-pareho lang naman tayong binibigyan ng 24 oras bawat araw. Walang may sobra, walang may kulang. Ang tanong lang po talaga, paano mo ginagamit yung oras na ibinibigay sa'yo? Parang pera, di po ba? Kapag binigyan ka ng 86,400 pesos kada araw at hindi mo nagamit ng tama, di ba masasayang mga kanyusik? Ganon din po ang oras. Kapag pinabayaan mo, kapag hinayaan mo lang na lumipas sa buong maghapon, sa buong araw ang mga oras, na wala kang nagawa, hindi naging makabuluhan yung bawat patak ng oras sa iyong buhay sa buong maghapon, hindi mo na po yun mababalik mga kanyusik, no? Wala na yun. Nasayang na yun. Kaya ang aral po dito mga kanyusik, huwag pong sayangin ang oras mo. Huwag mong sayangin ang bawat segundo ng buhay mo. Gamitin mo ito sa mga bagay na mahalaga, sa pamilya, sa mga pangarap, sa sarili mo. Kasi sa totoo lang po, hindi mo na kailangan ng mas maraming oras. Ang kailangan lang po natin mas malinaw na priority, no mga kanyusik. Minsan dyan tayo nagkukulang sa ano ba yung dapat nating iprioridad sa buhay. Yung bigyan natin ng importansya. Yung ano ba yung dapat mas pinaglalaanan na natin ng oras. No? At ano yung mga bagay na dapat nating nilelet go at hindi na natin pinagsasayangan pa ng oras at ng atin pong energy, no? Hindi natin alam mga kanyusi kung gaano pa kahaba ang oras natin sa mundong ito. Kaya habang may pagkakataon ka pa,
gamitin mo ang oras mo para magmahal, magpatawad, mangarap at mabuhay ng may saysay. Sulitin po ang bawat segundo. Live wisely mga kanyusik. Make the most of every moment because time lost is life wasted. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.